Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Ninya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus, naimbag abigat. Happy Monday, June 1, 2026. Ako po ay nagbabalik. Na-miss nyo ba ako? Magandang umaga. Yun ang tanong ko sa aking partner ngayong umaga. Iniwan naman ako ngayon ng isa kong partner. Kaya nandito, ay si partner. Walaan nyo. Mga pala si Jack Batallones na wala si Migs may inasikaso lang. Hindi naman nawawala, partner. Ay hindi siya nawawala. Wala siya for today. Meron lang siyang mahalagang lakad. May inasikaso. Nandyan siya. Alam namin yung whereabouts niya. Oo, baka sabihin. Namiss na yung partner. 2 weeks tayo hindi nagkita. Namiss ka rin namin, ha? Oo, nauna ka. Pero mas mahaba bakasyon mo. Nang isang araw. May ganun talaga nagsumbatan Sumbatan ba to? Pero ang ganda ng mga pictures mo. Salamat, partner. Ang exciting naman dito. Well, exciting din naman nung wala ako. Pero exciting din yun nung nawala ako. Grabe, isang linggo na yon. Grabe, partner. Sige nga. Anong pinaka-exciting sa'yo nung linggo na yun? Well, of course, yung walkout talaga. Oo, nakita ko yun. Well, una yung Monday pa lang nagpalabas ng video na propaganda na tinatawag nga nila. I mean, dun pa lang talaga medyo iba talaga sa Senate. Every week, kailangan may offer sila. Sabi ko nga, nung guest natin si Secretary Llamas, sinabi ko, parang talaga siniseryoso nila yung pagiging teleserye nila. Dahil every week, meron tayong inaabangan and nagkaroon ng cliffhanger na itutuloy mamayang hapon. Sabi ko nga ano ba to na nung nakikita ko, syempre tinitingnan ko kung anong updates yung mga tao, ang susunod na kabanata. Inaabangan, kailangan daw ng popcorn. Oo, di ba? Nung nandun nga ako sa ibang lugar, nagmo-monitor pa rin ako sa Twitter, tsaka sakto kasi yung time ng arangkada is dinner time doon. Kaya talaga nakakanood, napapanood ko yung show natin. Ikaw nga na talagang nanood ka, pinapadala mo pa ako ng screenshots. Pero parang pinapakita ko na sumusuporta ako. Maraming salamat, partner. Ako naman, partner, nag-tune out ako. Pasensya na. Minsan talaga sa buhay, kapag tayo ay talagang tad-tad ng mga balitang nakaka-stress, minsan kailangan kong mag-break away para sa aking sanity. Ano ba sa Tagalog yun? Sanidad? Para sa aking katinoan. Or else ako po ay lalamunin at malulunod ako
sa dagat, di Sobra ba? talaga, no? Yung last week na yon, ibang klase talaga na, ano. Yun na nga. At tuloy pa rin ang kabanata. Sabi nyo nga, sabi ko nga, eto, nandito na naman tayo ulit. At syempre, babantayan natin ang mga kaganapan na yan. Pero shout out lang ako, partner, sa ating mga Pinoy OFW dyan sa Japan. Marami po akong na-meet sa inyo. At ako ay natutuwa talaga sa galing, sipag at tiyaga ng ating mga kababayan diyan po sa Japan na pinangungunahan, 'di ba? Ng aming translator, driver, tourist guide na si Alan Conde at ang kanyang magandang misis na si Mabel. Okay, Biruin mo yung dalawang yun, talagang tinor at dinrive kami, partner. Kumbaga talagang naasikaso kayo. Mukhang nag-enjoy talaga yung kids, at no? dinala kami sa mga lugar na hindi Ang ganda ng masyadong picture sa Mount Fuji. yun na nga, nagpakita si Mount Fuji. So may mga lugar na hindi masyadong pinupunta ng mga turista, doon nila kami dinala. Yeah, ang Kaya nakakatuwa kasi naman, partner, usually DIY lang ako, kami lang. Kaso kasama yung mga senior parents. So nandun yung mga magulang ko, kaya kailangan talaga namin ng tulong mula sa ating mga kababayan. Kaya kung kayo ay nangangailangan ng kung ano man dyan sa Japan at plano mong pumunta, partner, kunyari ikaw at marami kayo, pwede kayong ipag-drive ng ating mga Pinoy doon. May mga vans sila. At alam nila kung saan ka dadalhin. Yung nag-ano kasi kami ng Japan noon is hindi kami nag-DIY kami. Oo, Pero ang usually hirap, ganun rin. ang hirap kasi Exactly, hindi na susundin kami mo yung nawala. trend. Yun. Ang Parang, hirap. Ang hirap parang nun. yung time kasi, especially kasama ko mga batang maliliit, tapos mga nanay at tatay ko, 80, di ba? At saka 79. Biruin mo na kapag Japan naglakad, nag-Disney Sea, ha? Kaya Yung nga. 80 years old kong mami, Oo. yung nanay ko. Nakapag-Disney Sea, Pero mahaba partner, pila ha? dun, partner. Kita mo yung kulay ko? Napansin mo ba na ako ay sunburned? Alam mo, partner, kapag may kasama kang naka-wheelchair, ay walang pila. Okay. Fast of pass course, ang binibigyan tawag talaga dyan. na ano. Pero maraming May tao. nako, alam mo, partner, kaya hindi ako masyadong nagdi-Disney. Dahil ayoko ng pila. Kahit din yung hindi nagpunta din ko- ako ng Japan hindi ko noong gusto yung 2024, pila. ang haba din ng pila sa ano ba yung nasa sa may Osaka? Universal. Universal, ang Oo. haba din daw ng pila. O magfa-fast pass ka na magbabayad ka uli, kaya Tas piliin may mo yung limit mga... yun, hindi yun eh. Hindi ka pa pwede rin ibig bumili ng sabihin- marami. Oo, tsaka hindi ibig sabihin ay may access ka doon sa lahat. May iba pang klaseng pass na kailangan Iba-iba. kang bilhin. At saka Oo. dapat, tapusin mo muna. Kaya Yung nga, pass na yung bago ka bumili ng isa pa. Oo. So, ayan po ha, sa mga nagbabalak mag-travel, ayan, mura nga ang Japan ngayon eh. Kumpara, alam mo, mas mura ang pagkain nila sa pagkain natin. Pag bumili ka ako ng pagkain, kino-compute ko, mas mahal sa Pilipinas. sa mga convenience store, Diba? sa mga convenience store doon, pwede ka na eh. Masarap na yung Solve food ka na nila. eh. Yan, hindi mo Oo. kailangan pero mura pa rin yung food. Mura Pag doon ha, kaya masarap kaya siya. pala maraming pumupunta. Alam mo, sa Pilipinas, ang mahal Bukod sa talaga. mabait ang mga tao, Kaya- ang bait ng tao sa Japan. Ramdam ko Oo. yung kamahalan talaga dito. At nung nakumpara ko, imagine sa Japan, first world, mas mayaman sila sa atin. Oo. And yet, mas affordable yung kanilang mga pagkain at kagamitan. Kaya, bakit ganun? Hindi ba dapat dito ganun din? Yeah. Oo. Di ba, Kaya partner? nga, Bakit ako nakasurvive sa, kunyari, kahit ganitong amount of money lang yung in-spend ko, pag dito sa Pilipinas, times 3, partner, kung gusto ko ng ganung kasarap. Oo. So, kumbaga, kaya kang mag-survive kahit 150 pesos, 300 pesos, masarap na. Tsaka yung street food, street food nila malinis. Di ba Hindi ka nakakatuwa? Oo, malinis, So, masarap. sana all. Oo. Ganun eh. Isa yan sa mga gusto kong balikan ulit eh. Yan, Oo. Japan na Kaya ang pag-uusapan natin ngayong umaga, ito po talaga ang pag-uusapan namin. Nakumpara ko lang kasi nakakalungkot lang kasi nga ang mahal doon ko talaga na-realize napakamahal dito sa Pilipinas. At yun dapat tutukan rin ng ating na maging mga affordable. opisyal, bukod po sa mga drama at mga nangyayari po sa inyong mga tahanan, sa house, 'di ba? Sa upper and lower, 'di ba? Ay sana matutukan po yung presyo ng bilihin dito sa ating bansa. At dahil tuloy-tuloy po ang aming programa, syempre Dr. Serbisyo para po sa inyong lahat. Maganda ang aming topic ngayong umaga. Ikaw ba,
partner, aminin mo na, simula nung bata ka, ano yung mga pamahiin na naririnig mo mula sa iyong mga lolo at lola, sa nanay at tatay, na naniwala ka at ginawa mo? May isa, of course, yung yung lalagyan ng sinulid yung noo pag sinisinok. Ha? Ay, Di- alam mo? Or Oo. bulak na, Hindi. bulak na sa baby, bulak na may tubig ba yun? Or iba Oo. yung laway? Hindi, basta lalawayan mo yung Pasintabi na sinulid, po, lalagay mo sa noo pag, Oo. pag sinisinok. Oo. Ay, ganun. yung nilalawayan, pasintabi uli. Sa baby rin. Tas Totoo kaya yun? may isa nakakatawa, pero Ano pa? hindi ko naman tinry. Pag may kulugo ka daw sa kamay, lalagyan mo daw ng kanin. Tapos Talaga? pag kumukulog, sasabay mo ng kidlat, pipitikin mo daw. Kasabay ng kidlat, Ay, mawawala hirap daw naman yun. yan. Pero syempre wala nga. Pero yun yung mga Ang daming mga kasamahan kondisyon. doon. Oo, di ba? Oo. Malamang narinig nyo na rin to, huwag kayong maliligo. Or huwag kayong matutulog ng basa ang buhok. Or tama, huwag maliligo kapag pagod dahil mapapasma ka. Oo. Last week, nung one time nag-relieve ako, may isang myth na tayo na break doon. Yung myth ng pineapple juice high blood. Kasi na hindi ko makamove on. si Na naniwala Jack, ako doon. ano mo ulit Okay, kami, i-refresh i-remind ko mo kayo. kami. Dahil I-remind mo kami doon sa napag-usapan nun yung pineapple mga mo. healthy na food. So, Oo. sabi ko, di baling kumain ka lechon, basta may nakaready ka ng pineapple juice. Oo. Para hindi tumaas ang inyong blood pressure. Pero hindi pala totoo yun. Oo, Yung kasi marketing stunt lang pala yun. marketing lang Ano po yun. In fact, napakatamis nung drink na yun na masarap rin naman. Iniinom ko rin yan. Oo. Pero nako, hinay-hinay lang dahil sa diabetes po, yung sugar mataas. Tataas ang blood sugar mo at blood At pressure. blood pressure, oo. Kaya maganda po ang aming topic ngayong umaga tungkol nga po dito sa mga medical myths. Ayan. Ano ba ang mga kadalasang misconception at ating aalamin kung ano ba talaga ang medical misconception at myths dito sa Pilipinas kumpara sa mga facts, sa katotohanan. Para po, alam nyo na, hindi tayo mabiktima. Buti sana kung yung mga simple lang, pero sa totoo lang, partner, di ba, mga kaserbisyo, ang mga fake news, lalo na pagdating sa medical misinformation, ay nakamamatay. Nakamamatay po yan. Alam mo, pag ikaw ay naniwala sa isang maling paniniwala sa iyong kalusugan at ginawa mo palagi at pangmatagalan, masama po ang epekto sa inyo yan. Yung iba kahit one time lang. Na, 'Di ba? Oh, meron. Alam mo, nag-attend kasi ako ng mga medical misinformation. Dati 'di ba, health reporter ako. Partner, hanggang dyan, kunyari, nag-attend ako, yung Google sa Singapore. Talagang sinusulong nila yan nung time na yun nagpunta ako na medical misinformation can kill. It causes lives. Naalala ko na, isang maganda example yun. Naalala mo yung doon sa tatay ni Fernando Po, ni FPJ, oo di ba? nga. Yung, Oo nga, yung myth oo. na nakagat siya ng dog, so ginawa nila, pinadilaan nila Saan? sa isang tuta kasi doon daw parang Mawawala mawawala yung rabies. infection. Pero doon siya lalo nagkaroon ng rabies. Lalo na ikinamatay. infect. Oo. Oo. So yun yung mga, Yun yung mga ganun. Example na ng nakamamatay. Oo. So ayan po ha, kung meron pa kayong alam na mga ganitong klase ng pamahiin or iba pang mga nakagisnan ninyo habang kayo ay lumalaki o hanggang ngayon, maganda pong i-text nyo kami dito sa aming Viber 0919-278-3000 at pwede rin po kayong mag-comment or magtanong sa aming Facebook page. Kami po ay live streaming ngayon sa @DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta, at syempre sa YouTube. So antayin po namin yung mga questions ninyo, comments, at iba pa, no? I'm sure yung mga experiences ninyo, kung saan pwedeng mag-comment ang ating Doctor of the Day, ang ating kaserbisyo doctor, si Doc Kat or Dr. Katrina Flor Serrano. Ayan, magbabalik po kami. Dito lang po sa Nagseserbisyo, Nina Corpus at Jack Batallones. Ang oras po natin, 11:15 ng umaga. Nagseserbisyo, Linya Corpus, kasama si Migs Bustos sa DZMM.
Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo. Kasama po natin ngayong umaga ang ating Dr. Serbisyo. Siya po ay Fellow and National Board of Trustee ng Philippine Academy of Family Physicians. Walang iba kundi si Dr. Katrina Serrano or Doc Kat. Magandang umaga po sa inyo, Doc Kat. Good morning. Thank you again for having me here, Miss Nina. Yes, and this time ang pag-uusapan natin exciting. Oo. Tungkol po sa fake news pagdating sa mga medical information. Oo. Versus misinformation. Oo, versus katotohanan or legit. Oo. So, isahin natin lahat mamaya kay Doc. Pero siguro, tanong ko muna kay Doc, ano ba ang opinion nyo dito sa medical myths na mga ito? Hindi naman natin talaga maiiwasan yan because of our cultural history. No, marami tayong paniniwala even before. Kasi dati naintindihan natin na wala pa naman talagang proof of medical conditions noon. So yung mga kababayan natin, yung mga matanda, kumbaga nagkakaroon sila ng mga paniniwala and mga ways kasi nga hindi pa siya research, hindi pa kapareho ngayon. So hindi natin maiiwasan 'yon. Pero kailangan lang talaga ma-educate natin ng mga tao and patients natin. Pero yun nga po gaano ka-delikado yung maniniwala ka sa ganyan. I mean, although may binigay na kami example ngayon, dati is yung kay Fernando Po Sr. na dinilaan ng tuta which led to his death. Pero yun, gaano ka-delikado? Before, marami tayong ganyan na mga paniniwala, ano? Pero yung dun sa yung ngayon, mas marami actually. Akala natin mas well-researched tayo ngayon. Mas magaganda ang ating mga gamot at saka mga medical modalities. Pero ngayon, mas marami kasi because of the social media. Delikado siya. Di ba sabi ko nga kanina, doktora, nakamamatay ang medical misinformation? Yes. Marami na kaming nasira ang kidney, ang liver, because of those medication, herbal, everything, na parang ano na lang siya, candy na lang siya, na sasabihin, sabi ni ganito, sabi nung kapitbahay ko, pareho kami, iinumin namin pareho to. Ganun, yung ano natin yan. I mean, of course, we in the Philippine Academy of Family Physicians more on the health literacy of the patients, preventive, at saka yung talagang kailangan knowledge empowerment sa mga Pero natin, patients. Doktora, pero yun nga, di ba? Nasa age na tayo ng technology, marami pa rin ba? Hindi naman lang nabawasan o mas dumami Mas pa? lalo ngayon because na-AI, na-edit, na it seems na ini-endorse siya ng mga malalaking maski mga doctors, Yes, diba? in fact, Doc, may example ako dyan. Yung mga tita ko, hindi ko nasasabihin kung sino, si Dr. Tayag, si Dr. Eric Tayag, ginamit na model ng isang, kunyari, milk, na kaya siya raw gaganda yung mga buto-buto mo. So, sinabi ko dun na sa tita ko na hindi po totoo yan. Bawal mag-endorse sa mga doktor na ganyang lantaran na sobrang inumin nyo tong milk na to dahil mawawala ang arthritis nyo. Example, no? So, tinext ko si Dr. Tayag, Doc, may ganito. That's fake news, sabi ni Doc. So, sinabi ko sa tita ko, kaso nabili na niya, magkano yung isa? Ano pa ang mamahal ng mga products na ito? So, ganun. Kasi ginagamit nila mga legitimate doctors, celebrities, pati nga yung mga anchor ng mga health shows. Kaibigan natin si Connie Season dati, naglabas rin siya ng statement dahil ginamit din siya. Sa AI. Oo. Mga kababayan natin should be very well aware of that. Lalo na pag at the end of the video, may binibenta. Yun. Kailangan tingnan natin yon. Baka mamaya, teka lang, ba't may binibenta yung bandang huli? Kailangan information lang, health information lang. Yes, okay. So yan, puntahan na po natin yung mga fake news versus legit news. So, Doktora, tatanungin ka namin, iisa-isahan namin tong mga common na mga sabi-sabi or pamahiin. Tapos sasabihin nyo sa amin kung ano to, fake or legit. And then, explain nyo na lang po kung bakit siya fake or legit. So, unahin ko po itong sinabi mo, partner. Myth number 1. Basang sinulid sa noo para sa sinisinok na sanggol. Doc Kat.
Fake. Kasi wala, ang pagsinok ay involuntary contraction ng diaphragm. Oo. So it can be caused na sobra yung pakain or naka ng hangin, nakalunok ng hangin yung sanggol, it will induce that. So controlled yun ng vagus nerve, yung nasa tiyan natin. So walang koneksyon ng paglagay ng sinulid dun sa vagus nerve. Kasi, bakit nawawala? Because it spontaneously resolves on its own. Talaga namang mawawala siya. Mawawala siya talaga. Hindi naman forever nasisinok yung tao na Di, yun. actually, Or sanggol, di ba? may follow-up ako ng partner. May, sinasabi nila na hindi ka hihinga ng 10 seconds. Ayun. Yun, actually, Yun, di ba? partner, ginagawa ko yun. Minsan may ganun because nga, it affects the vagus nerve. Kasi meron siyang effect na, hindi, di ba, yung diaphragm, yun yung nagtutulong sa paghinga eh. Oo. So, pwede na you just hold on to it and then hindi siya uulit. Kasi nga magre-relax siyang ganyan. Yun. So, yun ay legit naman, Legit Doc. yun. Yun. Kumbaga, makukuha mo yung rhythm. Yes. Yun. May scientific Oo, explanation, yung partner. sinulit Pero talaga. yung sinulit, wala siyang talaga connection. Medyo... Yun yung tatandaan natin. Pag walang scientific explanation, mag-isip tayo. Oo. Okay, ito, yung ang usog ay nagdudulot ng sakit sa tiyan ng ibang tao. Actually, siguro yung mismong usog. Puwera Yun na usog. Ano oo, ba yung usog? Yun na lang yung usog. May medical, ano ba talaga yan? Yung usog na yan? Minsan kasi pag sinabi, it's in a higher spirit. Doon pumapasok yung mga dati nating kultura. Mga minsan yun, mga dating pagan beliefs yes. natin. Ano? Okay. So, pero kasi, yung usog, ano ba yun? Vomiting, minsan, nilalagnat. May ibang explanation doon. Pwedeng dyspepsia. Hindi na tunawan. Oo, hindi siya necessarily usog. Wala pa rin siya kasing Actually, connection. ano ba yung usog? Oo nga, In ba yun? itself? Ano Di ba ibig meron pa sabihin kayong mga ng bata, word na yun? nilalagyan mo ng red na something? Para Oo, hindi eh. mabate, mabalis, Oo, ganon. may medical, ano ba yan? Or iba-ibang sakit yung usog na yan? Minsan kasi, pag hindi nila ma-explain, hindi nila self-diagnose. Usog na yung... Pag may kabag, di ba? kabag. Usually, kabag yan sa bata. Iyak ng iyak, Oo. tas titigil, iiyak, or susuka. Yun yung sinasabi nilang usog. Nabati ka ng parang mas malakas yung power sa'yo or yung vibe sa'yo. Oo, tapos di ba kailangan lawayan mo daw yung paa para hahanapin mo Yung yung pusod. nakausog. Oo, lalawayan hahanapin mo siya. Napaka-powerful ng laway. No? Ang daming pwede. Nakakatanggal ng sino. Actually, Nakakatanggal powerful ng siya, usog. partner, dahil nakakahawa siya. Hindi dahil gagaling ka. Di ba, Doc? Nung Yes, panahon yes. nun, Infection control sobrang tayo. no? Kumbaga, Iba- Oo, medical, Pero hindi naman po, sana po sa mga ibang nanonood or nakikinig, syempre yung iba, ilang taon na nila itong pinaniniwalaan, sabihin nila, wala namang masama. Hindi naman po sa pinagtatawanan Oo. natin, partner. Pero ang gusto lang po namin ay ma-explain ng mabuti. Minsan natatawa kami, tao lang, kasi parang hindi ko maisip yung sense. Minsan, doktora. Yes. But we also want to respect Yeah. our elders. Of course, of course. Kami, we always talk to our patients in a way na okay lang yung kung mawala namang mawala. Pero kasi, ito yung explanation ng sakit. Ako naiintindihan ko, ang Pilipino, pag inexplainan mo sila. I mean, if you explain it to them, how it works, naniniwala naman din sila na, o nga, no? Kasi ba, may, di ba, partner, kunyari, yung bata, iyak ng iyak, kala mo usog, laway ka ng laway, hindi mo binibigyan ng tamang medicine. No? Yes. Di lalo magkakasakit Oo. dahil paano kung may infection ka? Di ba doon nga nang gagaling? Yes. Laway na nga yung bata. Hindi mo binigyan ng gamot. Wag naman po. O yan nga. Okay, nakitiningnan ko ano ba ibig sabihin ng usog. Sa atin daw bate, yung pag binabati Bate. mo. Oo, Ang sabay cute-cute binabati naman. siya. Ang Oo. sarap. Ganyan, ganito. So, nagkakaroon ng parang transfer daw of energy iyak daw ng na hindi iyak, di ba? maganda. Iyak na iyak At baka sa gabi. magkasakit. Oo. Oo. So anyway, ito naman pong isa pang paniniwala or pamahiin, magkakapasma ka dahil sa paghugas ng pawisang kamay. It's very common at yan ang number 1. No? Sa atin. Okay. Wag kang maghuhugas ng kamay pag pagod ka. So it's fake news because there's no medical term for pasma. Kaya nanginginig yan minsan fatigue. Pagod na, may neurodegenerative disease. Yung parang
Yung, alam mo yun, yung pagod ka lang for the meantime. Tapos pag yung pawis na pawis ka, ang tawag doon, hyperhidrosis. Namamana din yun. Hyperhidrosis. So, ibig sabihin, sobrang nagpapawis ka talaga yung kamay mo. And nagagawa naman yan ng paraan. But the pasma itself, it's not true. There's no medical term for it. Para kasing ako, for me, kung masyado ka na marami hinawakan, maghugas ka ng kamay kasi nga may infection ka ulit Yun pag na hindi ka naman. Yun nga naghugas. di ba? I Totoo. have this trivia for Opo. us doctors. Lahat kami puyat palagi. Lahat siguro kami pasmado kung totoo yan. Kasi we take a bath, after our 24-hour duty and everything. Wala naman. Pag nanginig or what, kailangan investigate. What's the reason behind it? Okay, so pwedeng maghugas kahit pagod or Pagod. maligo, 'di ba? Isa Oo. pa 'yon kahit pagod. In fact, sabi ko nga mas lalo kong pinapaligo kunyari yung anak ko na nagpawis, tamakbo, 'di ba? Pagod na pagod. Alam nga naman sabihin kung wag siya maligo, 'di ba? Or kailan- Dahil baka baka siguro- magkapasma o pulmonya. Or baka at least kailangan magpahinga Oo. lang ng couple O of kahit, minutes. what about that? Just for you to feel, alam mo Okay. yun, napahinga ka lang. Oo. Parang May yung core agad-agad. temperature mo. Yun Oo. yun eh, yung sa temperature. Kasi pag nag-exercise ka, mainit masyado and then, pero it's okay. Kung diretso ka, you're sweating, it's okay. Ito walang kinalaman dyan. Pero ano yung nauuso na binababad yung sarili sa ice? Ice cold water. It's an alternative therapy actually. Hindi pa naman siya masyadong yung study is ongoing pa dun sa yung yung Sa ice ice bath or ice something. bath. Oo. ice dunk parang ganon, 'di ba? Siguro in the near future we would know kung dun sa thermoregulation din. Kasi may certain minutes lang din. Hindi pwedeng sumobra. O baka Kasi baka mamatay ka naman sa Oo, baka hypothermia. diba? Ma-hypothermia naman. Ang daming pwedeng mangyari. What about mainit na tubig? Oh, 'di ba sa Japan uso onsen, mainit na mainit. Mainit na Or mainit. 'di ba sa Laguna, 'di ba yung mga, Yung mga hot hot springs, springs, na kesyo raw maganda sa balat. Yes, pero with caution din ha. With the hot springs. Me, I'm from Laguna. Okay, do. Pag ako naligo sa Pansol, yung allergy ko dumaano because siguro Lalo? of the sulfur. Yung depende pa rin talaga. I mean, hindi natin pwedeng i-custom fit lahat Ano na ba? okay sa lahat, di ba? Okay. Oh, Ito, yun na to yung pawis part. Oto, yun na to yung pawis daw, yung sanhi ng pneumonia. The reason for pneumonia is always ang virus, bacteria, pwedeng fungus, yung tuyong pawis. Ang nagiging problema lang natin dyan, yung thermoregulation again. Oo. But it doesn't cause the pneumonia. Yun ang sinasabi, di ba? Yun na Magpalit tulog ka lang na, ng ano. damit. Kasi pag basa ka, tapos nagpunta ka ng aircon, di ba malamig? Yung sa thermoregulation pa rin yun ng katawan. Kasi kung matatanda ko nung bata ko, yung minamatay na artista dati, parang pneumonia kinamatay na nung artista. Tapos naligo daw siya? Oo, Ano? naligo daw. Ah. Maraming ganun. Yun daw ang Maski kinamatay. mga pasyente dumarating, Dok, kasi nagpapatuyo yan ng pawis eh. Oo. Saan siya galing? Nag-basketball. Baka yung exposure niya doon sa mga ka-basketball niya, yun yung reason, not because of the tuyong pawis. So fake po yun. Oo. Pwedeng maligo at Oo. pwedeng okay lang matuyuan ng pawis. Minsan. Di ba, Doc? Palit ka lang kasi Magpalit pwedeng ka. magkaroon ka ng fungal Magkakaroon. problem kasi moist, dark environment, diba? Ganyan. Yun Actually, lang. yan, medyo kala ko talaga totoo. Yung pneumonia, pag natulog ka ng pawisan. Kaso ako kasi, Akala ko. Doc, laging sinasabi nga yan nung bata tayo, partner Oo. Jack eh. Pero nung kaka-interview ko ng doktor, pag tinanong ko naman kayo, saan ba nag-uumpisa ang pulmonya? Oo. Sabi niyo viral or bacterial. Bacterial. Anong kinalaman nung natuyong pawis sa viral or Exactly. bacterial infection? For me Diba? kasi let's just do it for hygienic purposes. Mm. Hindi yung iniisip natin. For hygienic purposes, syempre bacteria, nag-exercise ka, palit ka ng damit. Ganun lang. Ayan, mamaya, Dok, ang dami pa namin gustong itanong sa'yo at sasagutin ni Doktora kung ang mga pamahiin na to ay, yun nga, pamahiin o legit. Ayan, ito mamaya sasagutin, Dok. Mag-example lang ako para abangan nila. Magkakasakit ang bata dahil daw sa hamog. Ayan, nakakabulag ang matulog ng basa ang buhok. Oo, yan din. Sinabi Isa pa yan yan. sa akin, partner. Oo. At marami pa mabagal gumaling ang sugat kapag Good Friday. Tsaka yung, yung warts dahil daw sa palaka. Kulugo dahil sa palaka. Ayan, mamaya alamin malalaman natin. natin yan.
Ano ba ang katotohanan? Ano ba ang hindi? Magbabalik po kami dito sa Nagseserbisyo Niña Corpus. Kasama ko po ngayon si Jack Batallones. Ang oras po natin, 11:34 ng umaga. We did that sa lake. Magbabalik ang Nagseserbisyo Niña Corpus sa DZMM Radio Patrol 630. Nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos sa DZMM. Nagbabalik po tayo sa ating Doktor Serbisyo. Kasama po rin natin si Doc Kat Serrano. At ito tuloy po namin itong pagsagot niya kung ang isang pamahiin ay fake or legit. Ayan. Okay. So ituloy na po natin. Yung kanina, partner tungkol sa kulugo. Ikaw magtanong nun. Yung sa kulugo pala, Doc, sinasabi ay, ano daw yan? Dahil sa palaka. Sa paghawak ng palaka. Yes, usually ihi daw or ano. Pero kasi Ihi ng palaka ay nagiging sanhi ng kulugo. Kulugo. usually it's Fake or associated fact? with palaka. That's fake news. Okay. Hindi ko syempre kunyari ano pa ako. Nung magdadissect ako ng palaka, takot ako. 'Di ba? Kasi kaya baka magkakulugo ka. Kasi 'di ba yung mga palaka, marami silang parang wart-like sa mga skin nila. So yun yung ina-associate. But usually ang warts kasi is caused by human papilloma virus. Virus pa rin siya. Skin to skin contact or with the surface. Yun talaga yung reason, but not with the palaka. hindi galing siya sa palaka. Okay. Walang kinalaman again yung palaka doon Yes. sa kulugo. Yes. Okay. Ang pagligo raw during your period or menstruation ay nagdudulot ng mental health problem. Fake o legit? That's fake. Usually kasi sinasabi nila kasi daw aakyat sa yung dugo sa ulo. So maluloka daw yung mga babae na but it's fake news because we are shedding the endometrial lining pag nagme-menstruate. Mas kailangan nga natin maligo kasi hygienic, no? Hindi the woman feels uneasy during hormonal pa rin yun. Walang connection yun dun sa central nervous system or brain. Baka naman menopause yung sinasabi. Hindi mo na kinalaman. Baka iba Wala nang naman, menstruation. Pero hormonal na yun. Hormonal. Kasi pag hormonal, if you have, di ba, may mga PMS, mood swings, it's because of that. Not because of... Pre-menstrual syndrome? Yes, Okay. usually. Na may misinterpret lang. Kaya ganon siguro. Pero tsaka yung eto Doc, yung sabi nila pag natulog ka ng busog, na pwede ka daw bangungutin. Hindi ko pwedeng sabihin na talagang fake news, no? Kasi, ang bangungot, pwede siyang, yung sudden death, usually, or sleep paralysis, deep sleep paralysis, during the time na natutulog ka. So, pwede kasing may underlying cause na acute hemorrhagic pancreatitis because of madaming kinain. Pwede ring may underlying siya na Brugada syndrome, which is cardiac also, because of the cardiac naman. So, Puso. yung sa puso naman Parang yun. na-atake habang natutulog? Parang cardiac ganon. arrest? Parang, ang tawag doon, parang fatal arrhythmia yung Brugada eh. But meron ka na nun, bago pa. Okay. So, pwedeng mag-induce yung talagang sobrang busog ka. Pwede ka rin magka-GERD. Yung bumabalik yung laman ng tiyan mo, pwede mo siyang ma-aspirate. Habang Pwede- natutulog? Oo. Habang natutulog. Pwede, nasuka ka or sorry sa mga kumakain, but medyo naduwal ka, pwede yun pumasok sa baga mo. And it would also cause you to, na hindi ka makahinga. Actually, isang beses nag-cover ako ganyan, namatay siya sa bangungot, natutulog siya sa duyan, yung guy. Tapos ang explanation nga, kaya siya matay, hindi dahil busog siya, pero dahil pagpapa-curve yung duyan, so nadadaganan ng intestines niya, yung parang likod daw na part, yung which is parang sabay pancreas na part. Kaya daw nagkaroon ng... Pero parang hindi ganun daw. naman yun siguro dahil doon. Baka nagkaroon lang din siya ng restriction sa paghinga. We don't know kasi hindi okay. natin nakita yung patient. Oo. But sometimes there are a lot of factors. But
wag ka na lang din matulog ng sobrang busog. Marami kasing Oo nga eh. risk Sabi nadadaganan nga daw pag masyadong puno yung tiyan. Yung ano, ganun ba Okay. yung... siguro babalik yung Oo. kinain mo. Kinain. Oo, pwede. Oo. O parang reflux or Reflux, bumabalik. yes. Ito po, kapag nakaramdam ng hilo or parang tataas raw ang presyon, ang ginagawa ng marami ay ngumuya o magsubo ng hilaw na bawang para raw bumaba agad ang high blood. Oo. Fake or legit? It's fake news. Hindi tayo. Pati yung bawang. Hindi, oo, hindi. Kala ko yung bawang nakaka-help daw sa high blood pressure. It's just an adjunct. Ibig sabihin ng adjunct, additional lang siya sa treatment natin. Pero, pa-consult talaga sa doctor. And, we have to warn people this. Hindi lahat ng nahihilo, high blood. At hindi lahat ng high blood may nararamdaman. So, hindi lahat na nahihilo. Teka lang, high blood din na ako kasi nahihilo ako. Baka mamaya may ibang reason bakit ka nahihilo. So, your doctor has to see you talaga. Oh, kasi nga sabi nga nila, karamihan nga or kadalasan, Doc, yung high blood, hindi mo alam na high blood ka eh. Oo. Yes. Walang symptoms. Hindi lahat talaga. Sabihin, wala naman ako nararamdaman. Yun yung nagiging hindrance natin actually sa pag-treat ng mga pasyente because us sa atin, dito sa bansa natin, palaging i-associate yun, kailangan may nararamdaman bago magpa-check up. Eto po, yung ano, nakakabulag, bukod sa nagkakanumonya, no, nakakabulag daw pag natulog na basa ang buhok. Hindi, kasi ang pagkabulag is, it affects the optic nerve. Any problem with the optic nerve, no? Glaucoma, ganyan, trauma. Ang magiging problema mo lang, pag basa ang buhok, Oo, number yun 1, basa yung unan mo. yun nga eh. Tsaka hindi komportable. Baka sipunin ka. Oo, Baka actually, sipunin. yung sipon ka. temperature. Oo. And pwede ka magka-dandruff fungal. Kasi basa eh. Okay. Kaya, So, pwede ka magka-dandruff pala. Pero hindi ka mabubulag. Oo. sobra naman, Tsaka parang din may sinabi kilala din ka bang ganun? dadami ka daw na parang di imposible din naman. Pero yun din eh. Narinig ko na rin yan nung bata. Pwedeng, ako na ano. actually, pwede sumakit ulo mo ha because of the Ayun. thermal regulation. Pwede yun. Pwedeng sumakit ang ulo, pero hindi ka naman mabubulag. Oo, di ba? Ang dami yan eh. Sa pagtulog, meron pa nga dati matulog ka na lagay mo yung libro sa ano, para daw Para nagre-review ka yata, para tumalino ka or matanda mo yung mga Mag-transfer. nire-review. Sana hindi na kami naghirap magbasa ng malalaking libro. Okay, ito naman po. Stepping over a child or kapag, ano tawag doon? Hinakbangan. Hinakbangan mo habang natutulog ang, tama ba? Or kahit hindi natutulog ang Oo. isang bata, ibig sabihin daw ay hindi na siya lalaki or tatangkad. Kaya dapat, di ba, dati balikan mo. Oo. Oo, Naalala para niyo ano, yun, uy, Doc? balik ka para... So ano po yan? Fake or legit? Of course, fake news yun. Oo. You do not expect a kid to be 6-footer kung ang magulang ay 5 lang ang anak. It's always genetic, yung nutrition, ganyan, yung physical activity, but it is influenced by growth hormone. Yun nga, genetics. You do not expect nga ang anak mo ay 6-footer kung 5 lang. So kung ganun lang talaga yung height niya, talagang ganun lang yung height niya, walang connection yung paghakbang mo dun. Pero so far, wala tayong nakitang ano eh, no, na mula sa myth na naging legit. Meron bang isang myth masasabi kayo na eventually is... Yung totoo? kanina, yung sa bangungot, medyo may Ayun, katotohanan. okay. O, kasi sabi nyo nga pwedeng dahil sa puso Oo. or Pwede. dahil dun sa pancreatitis. Oo. Pero hindi siya yung bangungot na, Hindi, oo. na naginip ng nakakatakot. Oo, Di ba na- yung gano'n? oo, Di yun ba nga. kasi Nightmare, deep, ganyan. Oo, ang tawag doon, deep sleep paralysis. Oo. Magkaiba yon. Pero actually, it can also cause and trigger yung mga arrhythmia, fatal na yung hindi maayos na pagtibok ng puso. Kasi para kang boxed in, hindi ka makagalaw. Actually, nangyayari sa akin yan. Kaya, Doc, may ginagawa ako. Ginagalaw mo yung toes o yung Tama. mga... That's good. Yung okay. micro movements for you to Yes. induce. Habang natutulog? Yeah, kunyari sleep paralysis. Yung parang feeling mo na bangungot ka, hindi ka makagalaw. Yes, yan. Diba? Hindi ka Tama makagalaw. yun. Dapat yung mga konting movements and you are aware of that. Hindi kasi match yung brain mo at saka yung Oo, katawan. so galawin mo yung mga toes mo, Or partner. yung fingers okay. mo. Fingers pwede To get rin. out of that. Alright. And most of the time, it works. Yes. Minsan hindi, pero kadalasan sa akin po, pag ako nasi-sleep paralysis, nagwo-work siya. Bakit nga ba nagkaka-sleep paralysis? Yung hindi ka makagalaw, partner? Parang hindi lang match yung sa brain mo with the physical part because of the deep sleep.
O minsan ganyan yun na naginip ka ng pangit, tapos kala mo nagising ka na, yung pala tulog ka pa rin. Tulog ka May pa ganun, rin. di ba? May Kasi ganung yun klase sa ano deep siya. sleep, actually neurotransmitters na yung problema pag gano'n. Okay, and bago po tayo magpaalam, mabilis lang, Doc, dahil uso nga, sabi niyo kanina, TikTok, Facebook, social media, mas mabilis kumalat ang fake medical advice. Ano ang tip mo, Doc, sa mga viewers natin and listeners para malaman kung ang nababasa nila online ay legit o hindi? Unang-una, yung sinabi ko kanina, tayo kasi, pag meron tayong problema sa katawan, sa kalusugan, we want an instant remedy. And we understand yung mga tao nagiging anxious. So, kailangan maging mapanuri tayo. Number one, yung sinabi ko kanina na, pag merong binibenta at the end, medyo mag-isip tayo doon. Number two, doon sa mga legit, local organizations like the Philippine Medical Association, kami, family medicine specialists, Philippine Academy of Family Physicians, doon tayo tumingin online or World Health Organization, mga for yung disease control. Number 3, kailangan makita natin yung mga study niyan. Kailangan recent study and titingnan natin, magre-research din talaga tayo. And number 4, we as your primary care physicians, nandito kami para kausapin nyo kami. Huwag kayong mahiya na, Dok, tama ba yun? Na pag ganyan, wala kaming problema. Kailangan, we will gladly help everyone. Kaya wag natin click and share na drastically and yung sasabihin na gagamitin yung iba para yung mga sikat na mga personalidad, wag tayong palaging naniniwala lang. Let's legit check palagi. Tsaka tandaan natin, Doc, di ba, bawal mag-endorse ng mga produktong medical or yung mga gamot or milk or whatever ang Yes. mga doktor. Yes. Hindi ba? Hindi po kami pwedeng. Kaya tayo may generics law. Because yung the active component lang ang sinasabi namin na ideal. Pero yung talagang yung gamot na yun, hindi po kami gumagawa. So kung nakita nyo si Dr. Eric Tayag na may kunyari hawak na Hawak na, something, hindi po totoo yun. Tinext ko si Doc. Sabi ko, di ba Doc? Kasi Wala ayaw siya maniwala ini-endorse. nung matanda na kausap ko. Sabi niya, hindi totoo yan. So wag ho tayong padadala sa mga ganyang endorsements. Okay, nako, Doktora, maraming salamat po sa inyong oras at sa libreng konsultasyon para sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood po sa amin dito sa Dr. Serbisyo. Thank you for your service, Dr. Kat Serrano. Salamat, ma'am. Okay. Eto po dito muna tayo sa report. Libo-libong mga estudyante at magulang dinagsa ang unang araw ng Brigada Eskwela sa Batasan National High School sa Quezon City. Ang detalye ng balita ihahatid ni Justin Ignacio ng PRTV News. Justin. Ninya, dagsa ng mga estudyante at magulang ang unang araw ng Brigada Eskwela sa Batasan National High School sa Quezon City ngayong Lunes, June 1. Alas 6 nitong umaga nang magsagawa ng orientation ng paaralan para sa isang linggong paghahanda para sa pasukan. Ayon kay Batasan National High School Principal Joseph Palisok, Abril pa lang nang simulan na nila ang paghahanda. Kabilang sa mga importanteng binigyang pansin nila ay ang matiyak na maayos ang kanilang internet connectivity dahil sa kanilang blended learning system. Isa rin sa inaabangan nila ngayong school year ayon pa kay Palisok ay ang unang pagsalang ng bagong academic calendar na 3-term system o trimester. Mayroon namang nasa humigit kumulang na 14,000 estudyante ang nasabing paaralan. Yan na muna ang latest. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News para sa DZMM. Maraming salamat, Justin Ignacio. Okay, ngayon naman makakasama natin ang National Coordinator ng Eco Waste Coalition. Tungkol naman po ay may kinalaman sa balik eskwela sa mga toxic school supplies. Nasa Zoom po si Miss Eileen Lucero, ang National Coordinator ng Eco Waste Coalition. Magandang umaga po sa inyo, Miss Eileen.
Magandang umaga, Ninya at Jack, at sa lahat na nakikinig ng inyong programa ngayong umaga na ito. Ayan nga po, pasukan na naman sa marami sa ating mga estudyante ngayong June. Ano po ang inyong advice tungkol po dito sa mga toxic school supply? Ayan, so Ninya, no, ngayong araw na to nagsisimula yung Brigada Eskwela, no, sa buong bansa, no. So ang panawagan ng Equates Coalition, syempre mula doon sa memorandum na nilabas ng DepEd, ng Department of Education, no, na iwasan natin yung paggamit ng mga pintura na may LED, no. Siguro din natin meron siya certified, no. At sa atin naman mga nanay, alam ko kayo ay excited na mamili ng inyong mga gamit pang eskwela, no. So tignan po natin muna mabuti, no, yung mga label, no, ng ating mga bibilhin, no, para masigurado natin na meron na safe at iwasan natin sana yung may mga nagtataglay ng chemical, no, at lagi-lagi yung paalala ng Eco-Waste Coalition na kung meron pang ibang gamit dati, pwede naman natin i-reuse, no, para tayo ay talagang hindi pa mag-generate ng ating mga basura. Oo. Ma'am, ganito yung yung like yung mga nakikita natin, 'di ba, sa mga yung mga pencils, yung mga pambura, 'di ba, partner, dati yung mga pambura na mababango. Nauso pa pero yun nga I mean, nag-exist pa ba sila? Delikado po. Ano ba yung content ng mga to, ng mga lapis po na yan at mga pambura? Oo, tama, Jack, no? Talaga nag-exist pa yan, no? At kadalasan, lalo ang gumagamit nito, yung mga nasa kindergarten, nasa prep na mga bata, no? So, dapat ay iwasan natin ito, no? Sa ating mga kananayan, no? Kasi meron yung phthalates, no? Ibig sabihin, ito yung binibigay na nagkakaroon siya ng pampalambot sa mga plastic. So, meron siyang plastic component, no? At kadalasan, kung yan ay mabango, minsan yung iba bubble gum flavor pa, no? Yung amoy. So, Or fruity, ganyan. kinakagat talaga ng mga bata, no? So, pag kinagat, kadalasan metalic, mayroon pang PVC. So, definitely, makukuha nila yung toxic na nando doon, no? So, iwasan po natin yung mga yun. Mas maganda yung mga mapuputik na lang, no? Unscented, kumbaga, no? At saka, huwag po yung porting pagkain. No, madami kasi tayo mga bata. Oo, yung mga bata ay madali silang Baka ma-ingest nila. matukso dahil yan ay porting hamburger, french fries, yung ganyan. So, sila ay talagang kinakagat nila. So, wag po yun. Ano bang epekto sa kanila kapag ginawa nila ito? Meron po bang effect sa kanilang brain, for example, Miss Eileen? Oo. Yung phthalates, no, yung phthalates kasi ay endocrine disrupting, no. So ang kanyang naapektuhan ay syempre yung kanyang respiratory, yung kanyang kidney, no, at yung kanyang focus din, no. So habang bata ay ito yung nasa stage ng developing, no. So ibig sabihin hindi pa siya fully na nade-develop yung kanyang immune system at saka ilang mga organs niya. At pagkakaroon nito ay ma-expose sa mga ganitong klase ng chemicals, no, on school supplies, no, ay hindi maganda para sa kanya, no. Yan. Yun namang iba, halimbawa yung ating mga crayons, no, may mga ilang crayons na nakita ang Eco-Waste Coalition na may LED, no. So pagka ganyan, ang mga bata gusto rin talaga nilang kinakagat yung mga crayons nila, no, ay yun ang nakaka-apekto naman sa kanilang mga developing brains, no. So, kailangan talaga ng alagaan natin, saka talagang yung obserbasyon sa ating mga anak ay talaga namang dapat ay nangunguna, no, priority talaga. And I don't know kung ginagamit speaking yung mga sa art supplies like yung mga modeling clay. And meron pa yung watercolor dati. Meron pa po bang gumagamit ng, sorry, hindi na kasi updated. Pero yun gaano kadelikado po yung ganun? Ayan, so yung unang nakita ng Eco-Waste Coalition na wala na siya, no, nung pagkatapos ma-discover ng Eco-Waste na napakataas ka, na-recall na siya sa market. So wala na yung brand na yon. Maliban na lang kung meron pa yatang bago mga brands na ginagamit, no. So yun, delikado rin yun kasi kung meron siyang LED, kadalasan merong LED kasi pampatingkad ng kulay, no. So, yan yung mga delikado, no? So, Miss kailangan Eileen, iwasan talaga.
Opo, ano po yung mga red flags siguro? Oo. Or yung mga dapat malaman kung delikado ang isang produkto at karaniwan ano pong mga produkto ito? Ayan. So pagka ang red flag natin ay una, syempre, ito yung mga matitingkad na kulay, no? Maliban, meron yan sa mga stainless steel, yung mga nakikita nyo na baunan, no? Kasi kadalasan, maganda ang mga baunan at mga bag, no? Pag colorful, no? Pero pagka gano'n naman, sobrang gano'n ay posible na ito ay merong LED, no? So dapat tignan nyo kung meron siyang nakalagay na LED safe, no? So yan yung isa. Gamitin po ng ating mga nanay, no, yung kanilang mata, tignan kung napakatingkad, yung pangdama, dahil pag hinawakan nyo po, dumidikit na halos yung pintura sa kamay, no? So yan yung mga medyo red flag. At siyempre pag naamoy nyo, no, so gamitin talaga yung senses. Alam ko mahirap sa ating mga kababayan ang titignan lang, no, sa kanyang mata, no. Mahirap tignan, no? Lalo na kung ordinary consumers, no? Pero kapag meron kang gadget, syempre makikita mo, no? So, tignan lang po natin yung ating panghawak. Pag naamoy mo ng amoy pintura, ay wag na, no? Para sigurado lang tayo, no? Pag amoy plastic, no? Alam niyo yung amoy plastic, no? Nung panahon ko ay pag nakakamoy ito parang excited ka dahil papasok ka na. No? Yung pala yung amoy plastic. Ayan, okay. So, Miss Eileen, for the rest of yung mga tips po ninyo, ano po ang website na pwedeng puntahan? Kasi meron tayong mga fina-flash na mga pictures. Talagang tiningnan nyo, pumunta kayo ata sa Divisoria, tiningnan nyo kung ano yung maaaring toxic. Ano ho ba ang inyong Facebook page? Oo. Pwede kayong magtumingin sa Eco Waste Coalition Facebook page. Meron din kaming blogspot, no? At lahat ng mga na-discover namin ay pinapadala namin sa FDA. So, meron din silang mga nakalabas na advisories on disposal supplies na pwede rin i-check ng bawat isa. Ayun, nako, maraming salamat po sa ating National Coordinator ng Eco Waste Coalition, Miss Eileen Lucero. Thank you po. Maraming salamat, Nina and Jack. Salamat po. O, paano ba yan, partner? Ang bilis ng oras, pero mamaya magkakasama ulit tayo. Oo, sa Arangkada Balita. And I'm sure very exciting na naman. Eksakto yung 5 o'clock na yan eh. Diyan lagi may action. Uy, tsaka sa mga nasa kalsada, no? Nagsisimula ng umulan. Oo, baha. Oo. Pag dala kayong payong, tsaka jacket nyo. Although hindi naman hindi naman magla-landfall yung baga, I think baka nakalabas na ng LPA, pero mukhang habagat season na, so be ready na. Oo, ingat po kayo ha. At pwede hong maligo kung kayo ay galing sa labas at napawisan, ay hindi naman po kayo magkakapasma. Siguro konting pahinga lang. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng bumate at mga nag-text sa atin ngayong araw, mga naki-join sa YouTube, sina Joy, or Joey, or Joe. Joe Batao. Ayan, maraming salamat. Si Ma'am Nona Damian. Yes, of course. And Ramon na with a W. At saka, iba pa dito, yung mga si Miles Lianto at saka si Xiang Ling. Naku, maraming salamat ha. Si Juro. Ayan, thank you for being very active. Sarah C. ng Los Angeles, California. Maraming salamat po sa inyong mga messages. Tsaka sa team ni Tin yesterday, nag-champion sila. Uy, congrats! This week din, nanalo siya na MVP doon sa volleyball tournament. Ang galing naman yan po ang Congratulations. special someone ni Jack. Baka Congratulations isipin nila sa si team. Tin, Sino ba? Iba. Hindi. Ang iyong Tin. Ang Tin ni Jack. Yeah. Ayan na. Congrats, Tin. Ayan, maraming salamat po. Mamaya, abangan nyo kami ni Jack Batallones sa Arangkada Balita. 5:30 po yan ng hapon hanggang 6:30. Dito lang po sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at mapapanood rin kami sa PRTV Prime Media Channel 31. Susunod na po ang headline ngayon kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Ako po si Nina Corpus, nagseserbisyo. At ako naman si Jack Batallones. Again, magandang hapon. See you later. Have a great week ahead. Bye. Bye.